ba kayo sa dilim? Palagay ko, pag sinabi niyong hindi, palagay ko lahat tayo ay dumaan ng bata pa na talagang ayaw nating papatay ang ilaw. Kung kayo ay katulad ng aking magulang, nung mga bata gusto namin na kami ay mayroong lampshade. Alam nyo, sabi ng nanay namin, mahal ang kuryente. Dahil doon, talagang patibayan ng loob na matulog ng madilim. Kaya mayroong mga bata na pag natulog ay nakatalokbong dahil nasa isipan ay ayaw na yung mga imahinasyon na mayroong bubulaga. Kaya mabuti nang ikaw ay nakatalokbong ng kumot para wala kang makita sa iyong kapaligiran. Bakit ko sinasabi ang mga bagay na ito? Dahil dito sa ating teksto, at ito ay masasabi ko na kung masusundan natin ang bawat tinatawag kong 8 mga talata sa Bibliyang ito sa kabanatang 119, mapapansin natin na ito ay Hebrew alphabet. At ang bawat alpabeto ng Hebreyo ay mayroong 8 talata. At kung bibilangin natin, kung masusundan ko pa tama ang aking pagbibilang, ito ay ika-14 or 14 na ito na stanza. No? Ito yung 14 na tigwa-8. At kung titignan natin sa ating Bible, kung Tagalog at maging sa English Bible, mayroong sa ibabaw nito na nakalagay na ito yung Hebrew alphabet na Nun. At ito ay patungkol sa pagde-describe o pagbibigay ng pagsasalarawan kung ano ang salita ng Diyos o kung ano ang kaniyang description o pagbibigay ng paghahambing kung ano ang salita ng Diyos. At dito ay kanyang sinasabi na ang salita ng Diyos ay tulad ng isang ilawan, sa English ay lampara. It is like a lamp. At pagkatapos ay naroon din na ito ay isang liwanag. Nais kong basahin sa ating kalagitnaan ang awit 119, talatang 105 hanggang sa 112. Ito ang salita ng Diyos. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo, at liwanag sa landas ko. Ako'y sumumpa at pinagtibay ko na aking tutuparin ang matutuwid na mga batas mo. Ako'y lubos na nagdadalamhati, muli mo akong buhayin, O Panginoon, ayon sa iyong salita. O Panginoon, ang aking handog na pagpupuri ay tanggapin mo, at ituro mo sa akin ang mga batas mo. Patuloy kong hawak sa kamay ko ang aking buhay, gayon may hindi ko kinalilimutan ang iyong kautusan. Ang masama ay naghahanda ng bitag para sa akin, gayon may hindi ako lumihis sa iyong mga alituntunin. Ang mga patotoo mo ay aking mana, magpakailan man. Sa aking puso, ang mga ito'y kagalakan. Ikinikiling ko ang aking puso upang ganapin ang iyong mga batas, magpakailan man hanggang sa wakas. Marami pong salamat, Panginoon, malaya, maluwag, na kami ay nagkakaroon ng pagtitipon na katulad ng ganito at mayroong kalayaang mapag-aralan ang inyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na maging maliwanag sa amin ang mga talatang narinig namin sa aming kalagitnaan. Sa tulong ng Espiritu Santo, kami po ay maturuan ng
inyong abang lingkod, na siya sa kanyang pangangaral ay maging instrumento ng pagkaunawa namin ng mga talatang ito at ang Espiritu Santo magbigay sa amin ng linaw sa mga bagay na ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Tandaan natin na ang sumulat nito ay nasa Old Testament at kanyang binigyan ng paghahalintulad na ang salita ng Diyos ay tulad ng isang lampara, isang ilawan, at ito rin ay kanyang sinabing liwanag sa landas. Sinasabi ko sa ating pangangaral na ang Psalm 119 ay koleksyon ng mga iba't ibang mga marahil na naisulat na o maisusulat pa dito sa ating pag-aaral ng mga aklat ng awit. At ito'y pinagsama-sama at inilagay sa kabanatang ito na ang lahat talaga ay patungkol sa salita ng Diyos. Ngayon, kung ilalagay natin ito sa konteksto ng mga Israelita, kailan magandang ilagay ang kapanahunang ito ng Psalm 119 verses 105 hanggang sa 112 ng kanyang sinabing, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Merong isang mangangaral at siya ay ginamit ng Panginoon na gumawa ng mga komentaryo at sumulat ng libro na ang pangalan ay si Alexander Maclaren. At kanyang sinabi na itong talatang ito ay pagsasalarawan kung ano ang nagagawa ng salita ng Diyos sa buhay ng mga anak ng Diyos. At kung ilalagay ko ang tinatawag kong setting o kapanahunan, ilagay natin ito sa panahon ng mga Israelita ay naglalakbay sa wilderness. At may mga pagkakataon na ang kanilang paglalakbay ay inaabot sila ng kadiliman, mapanganib sa ilang na naglalakad ng walang liwanag. Nariyan ang mga mababangis na hayop, nariyan ang mga makamandag na ahas, nariyan ang mga balon o mga bangin na maari silang mapahamak. Kaya kung masasariwa natin, ano ang nakalagay sa sulat ni Moises nang ang mga Israelita ay naglalakad sa ilang pagdating ng madilim o sa gabi. Alam niyo, ang sinasabi sa banal na kasulatan, kung may panahon kayong buksan ito sa Exodus chapter 40, talatang 36 hanggang sa 38, ay naroong sinasabi na sa gabi ay mayroong tinatawag na pillar of fire. Mayroong apoy na nangunguna sa paglalakbay ng mga Israelita. Ngayon, isipin ninyo na ang Israelita ay hindi lang naman 100, 200, 300. Nung sila'y lumabas sa Egypt, kung bibilangin natin, ito ay, kung natatandaan ko nung ako'y nagbilang kasama mga bata sa bilang, ay hindi ito bumababa sa mga 500,000 na mga Israelita. Kung tama ang aking estimate ng pagbilang. Ngayon, isipin ninyo kung mayroong kalahating milyon na mga Israelita, o wag na lamang 500,000, gawin na lang nating 100,000 na mga Israelites na naglalakad at mayroong marahil, ito ay single file, mayroong mga nangunguna at kung ano yung nasa unahan, yun ang kanilang sinusunod, at mayroong malaking apoy, pillar of fire, na nagbibigay sa kanila ng ilawan para hindi sila mapahamak. Sa araw, ang sinasabi ay sa ibabaw ng mga Israelita ay naroon ang ulap. Okay, nandoon naman ang pillar of clouds. Alam nyo, ito ay sa gayon ay para silang mayroong lilim para sa kanilang paglalakbay ay hindi sila
magkaroon ng sobrang init at dehydration. Ngunit kapag sila ay nasa kampo, ang ah, ang ulap ay nasa ibabaw ng tabernakulo. Ngayon, imagine natin, at ito ang pagsasalarawan, na ang bawat tribo ay mayroong pwesto ng kanilang mga tolda. At ito ay paikot na pwesto, at ang nagbigay nito ay si Moises. Kung ikaw ay lahi ni Huda, ito ang iyong lugar. Kung ikaw ay lahi ng ibang lahi na kasama sa Israel, ito ang iyong lugar. Ang nasa gitna nito ay ang tabernakulo. At kapag sila ay pumirmis o sila ay nasa isang lugar, kapag araw, ang nasa ibabaw ng tabernakulo ay ang ulap. Sa gabi naman, ang nasa ibabaw ng tabernakulo muli ay ang tinatawag nating apoy or pillar of fire. Ngayon, bagaman ito ay matandang tipan pa lamang, ito ay nagtuturo na, bagaman sabi nga natin ito ay mga types and shadows sa Old Testament, ngunit ito ay mayroon na itinuturo sa atin na na ang sentro o gitna ng kampo ng Israelita ay ang tabernakulo, at dito sa toldang itong tabernakulo ay meron tayong tinatawag na the most holy place o yung kabanal-banalan. Hindi ito pinapasok maging ng high priest ng araw-araw o ng kanyang kung ano ang ibig, kung kailan niya gustong pumasok. Yan ay mayroong instruction na isang beses lamang isang taon pinapasok itong the most holy place. Ngayon, nakita ninyo, maging sa matandang tipan, ay sinasabing ang sentro ng buhay ng mga Israelita ay ang Diyos. At kapag yung ulap ay tumaas, sabi ko nga kapag araw, ito ay nananahan sa ibabaw noong nasa gitna na tabernakulo. At kapag ito ay tumaas, alam niyo ang ibig sabihin nun? Pack up. Tiklopin ang mga tolda at tayo ay maglalakbay muli. Kaya ang nagbibigay at nagtuturo at nangunguna ng direksyon sa mga Israelita, hindi yung ulap, kundi ang Diyos. At kung ito'y gabi o madilim, ay nandoon ang ilawan o pillar of fire na siyang nagbibigay ng liwanag. Si Alexander Maclaren ay nagsabi na ang salita ng Diyos ang siyang larawan o naglalarawan ng ilawan at ng tinatawag na liwanag. Ngayon, siya ang nagsabi na ito ay sa gabi at ito ay sa araw. Paano niyang ibinigay ito? Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ngayon, siya nagbigay ng pagpapaliwanag na sa gabi ang kailangan natin ay lampara, ilawan. Ngunit sa araw, ang nagbibigay ng liwanag sa ating landas ay ang sikat ng araw. Kaya nga kahapon, ay alam ba ninyo na ito yung simula ng ating summer solstice? Hindi ko alam kung kayo yung nasa labas kahapon, ang petsang kahapon ang pinakamahaba na oras ng liwanag. O kung hindi nyo napansin, mahaba ang liwanag, maliban na lang siguro kung umulan sa inyong lugar at kumulimlim. Pero ito ang simula ng summer solstice at mahaba ang liwanag at maikli ang dilim. Nagtanong ako kanina, takot ba kayo sa dilim? Lalo na kung walang ilaw. Ngayon dito ay tinuturuan tayo
ng buhay natin bilang mga mananampalataya. Ayaw natin ng dilim at ang dilim ay nangungusap at nagpapahayag o nagbibigay ng mensaheng mapanganib. Ang gusto natin ay laging maliwanag. Ang gusto natin ay yung lagi nating nakikita ang apat na sulok ng nasa ating kapaligiran. Ayaw natin nung limitado ang ating nakikita lamang. Halimbawa, imagine ninyo na kayo ay may hawak ng lampara noong mga panahong iyon. Tayo ngayon, cellphone ang ating flashlight. Pero ang lampara ay hindi nakapagbibigay ito ng malawak na liwanag. Ito ay mayroon lamang hangganan o limitasyon na naibibigay sa atin ang liwanag. Ngunit, ang mensaheng ito ay kahit na tayo ay nasa dilim, kung gamitin man natin ang panahon ng dilim sa ating kasalukuyan ngayon, ito ang mga bagay na hindi natin alam kung ano ang ating gagawin o tayo ay natatakot dahil mayroong tayo mga iniisip na mga panganib, ngunit ang pinaparating sa atin ng kabanatang ito ay ang salita ng Diyos, ang magbibigay sa atin ng liwanag. Kahit na tayo ay nasa dilim at kahit na maikli lamang ang liwanag ng ibinibigay sa atin. At kapag umakyat ang sikat ng araw at kitang-kita natin hanggang sa horizon, hanggang sa malayo, ay nakikita natin ang ating nilalakbay, ang salita ng Diyos. Ang nagbibigay din sa atin ng direksyon at ng pag-akay sa atin na mga anak ng Diyos. Ano ang unang-unang gusto kong maiparating sa ating pangangaral? Na ang salita ng Diyos ay mauunawaan. Alam nyo, ang Bible ay hindi lamang para sa mga taong nag-aral sa Bible school, sa seminary, o kaya sa theological school. Kaya ang Biblia ay, ito ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, simula ng iyong murang isipan, ay alam mo na ang salita ng Diyos. Ngayon, hindi natin alam kung anong edad ni Timoteo noon, pero makikita natin na si Timoteo ay tinuturuan na ng kanyang lola at ng kanyang nanay. Alam niyo, ang tatay ni Timoteo ay hentil. Kaya't ang nagtuturo ay ang lola at ang nanay. At sinabi ni Pablo, since childhood, mula ng iyong murang isipan, alam mo na ang iyong salita. Ang ibig sabihin, mismong mga bata ay mauunawaan ang Biblia. Merong isang napaka-importanting turo noong panahon ng Protestant Reformation, yung tinatawag ng the perspicuity of the Scripture. Anong ibig sabihin ng perspicuity of the Scripture? Ang simpleng paliwanag nito ay the clarity of the Bible. Na madaling maunawaan kung talagang ating babasahin ng Biblia, maintindihan ng mga tao. Kung ang isipan ng tao ay matino, ang ibig kong sabihin, walang diferensya ang kanyang pag-iisip, ay maintindihan niya ang Bible. Maging unbeliever ay maintindihan ang Biblia. Ang ibig kong sabihin, ang turo ng mga Protestant reformers noon, hindi mo na kinakailangan ng isang teologo na ipaliwanag ang bawat talata o bawat kabanata ng Biblia para maintindihan mo. Maintindihan mo ang Biblia. Alam nyo, ang nangyari noon sa kasaysayan bago kumalat ang Reformation sa pangunguna ni Martin Luther, ang mga tao ay hindi nagbabasa ng Biblia. Dahil ang turo ay mayroon lamang na karapat-dapat na magpaliwanag ng Biblia. At noong mga kapanahon ng iyon, ang tinutukoy ko ay ang Papa, ang Pope, at ang Magisterium ng Roman Catholic Church. Kaya't
noon ay naging isa ring krimen, ikaw ay mayroong violation sa batas kung may Biblia ka. Dahil ang panganib ay baka maari kang magturo ng mali. At ito ang isa sa sinabi ni Martin Luther at nang kumalat ang Protestant Reformation na hindi. Maliwanag ang Biblia at madali itong maintindihan kung babasahin lamang natin. At hanggang sa ngayon ay mayroong pa rin ganitong mga grupo na sinasabing sila ay Kristiyano, ginagamit ang pangalan ng Diyos, ngunit hindi sila pwede magturo ng Bible. Hanggang ngayon. Alam niyo kung papaano? Mayroon lamang silang isang tagapagturo at pagkatapos ay ito lamang ang kanilang papakinggan na tagapagturo. Papaano yun kung malayo ang distansya ng mga miyembro sa isang tagapagturo na ito? Kaya nga mayroon silang mga satellite meetings at ang nagtuturo ay through, katulad na nakikita natin ngayon, online. Isa lamang ang tagapagturo. Ako'y nagulat nang tinanong ko ang miyembrong ito, nakakilala ko, na matagal ka na ritong kaanib sa grupong ito at siguro ikaw ay meron ng mga Bible studies na tinuturuan. Ang sabi niya, bawal. Anong bawal? Bawal kaming magturo. Ang ibig mong sabihin, pati sa mga anak mo, bawal, sabi niya. Meron lamang isa kaming teacher at itong teacher na ito ang siya lang aming papakinggan. Sabi ko, paano mangyayari yun? Zoom, online. Lahat kami ay uupo at siyang tagapagturo. Meron pang ibang relihiyon na uniform ang narinig na turo kahit nasaan silang mga, anong tawag dito, lokal na iglesia. Dahil mula sa sentral ay mayroong silang ituturo. At ito'y binibigay sa mga nagtuturo sa mga lokal, kung kaya't kahit saan kang pumuntang lokal, ay yun lang din ang turo. At ngayon ay nangyayari pa rin ito sa ating kapanahunan. Dahil ang kanilang paliwanag, mahirap maintindihan ng Biblia. At maaring magkamali kayo sa pagtuturo. Hindi ganito ang posisyon ng Protestant Reformers. Ang turo ng mga Protestant Reformers ay mauunawaan natin ang salita ng Diyos. Kaya nga't marami tayong mga bersyon ng mga Biblia. Kaya nga't meron tayong mga easy-to-read Bible sa English. Sa Tagalog ay meron tayong iba't ibang mga binabasa at iba't ibang salin ng Tagalog na madali nating maunawaan. O yung mga pang-araw-araw na pangungusap o salita para madali nating maunawaan. Of course, hindi ko sinasabing ang lahat ng Biblia ay napakadaling maunawaan. Si Apostol Pedro ay nagsabing yung sulat ni Pablo mahirap maunawaan. Pero hindi sinabi ni Pedro na hindi na ito mauunawaan. At ang punto nito ay para maunawaan ang sulat ni Pablo, ito ay dapat bigyan ng panahon ng pagbubulay-bulay. Kaya nga meron din tayong confession of faith. Kaya daroon papasok ang mga kredo, ang mga katekismo, at iba pang mga katuruan para madagdagan tayo ng kaalaman sa Biblia. Ang point lamang nito ay makita natin na ang banal na kasulatan ay maliwanag at sa isang normal na tao na nais na matuto at maunawaan ang Biblia, maiintindihan niya ito kahit siya ay unbeliever. Natatandaan ko noon may nagtanong, kung isa lamang ang Biblia at madaling maunawaan ang Biblia, bakit ang daming relihiyon?
O kaya, kahit sa inyong Reformed Baptist, kung sinasabi niyong the Bible is clear, o the clarity of the Bible, perspicuity of the Scripture, yan ang ginamit noon ng mga Reformers, bakit iba-iba ang inyong pananaw? Huwag na lamang tayong lumayo dito sa Redeemed by Grace Baptist Church sa ating covenant theology. Bakit mayroong position sa Reformed Baptist circles ng classical covenant theology at 1689 federalism covenant theology? Kung kayo ay parehong Reformed Baptist, bakit hindi isa na lamang ang inyong pinangahawakan na katuruan? Una, ang Reformed Baptist ay mayroong isang pinangahawakang confession na hango sa salita ng Diyos, na hango sa Biblia. Ngunit mayroong mga chapters sa 1689 Baptist Confession of Faith na nagkakaroon ng tinatawag nating may pagkakaiba ng pagkaunawa. At ang isang halimbawa ay ang covenant theology na ating pinangahawakan. Ngayon, ito ang tanong. Kung isa lamang ang Bible at ang Espiritu Santo ang siyang ating guro, at kung madaling maunawaan ang Biblia, bakit may paghihiwalay pa ng pagkaunawa? Ang sagot ay hindi sa Biblia. Hindi ang Bible ang may diferensya. Tayo ang may diferensya dahil sa kasalanan. Sa mga unbelievers, sinabi ni Apostol Pablo, bagaman maliwanag sa kanila na may Diyos. Pero anong ginagawa ng mga unbelievers? They suppress the truth. Kumbaga, inaapakan nila at ibinababa ang salita ng Diyos. Ano ang paliwanag? Kasalanan ang siyang nagpapagulo ng salita ng Diyos. Sa mga unbelievers, alam nilang may Diyos. Alam nyo, yung kasabihan na mayroong mga taong atheist, alam nyo, walang atheist. Ang atheist ay walang Diyos. Ang atheist ay mayroong nangungusap sa kanilang mga budhi na mayroong manlilikha, na mayroong Diyos. Pero anong ginagawa ng kanilang budhi? Anong ginagawa ng kanilang kaisipan? Inaapakan nila, binabaon nila, inilalagay sa ilalim ng lupang walang Diyos. Pero patuloy na nangungusap ang kanilang budhi na mayroong Diyos. Ito ang sinabi ni Pablo. Ito ang sinabi ni Pablo sa Roma Kapitulo 1 at Roma Kapitulo 2 na bakit ang mga pagano, bakit ang mga ibang lahi, dahil ang point ni Pablo, ang tumanggap lamang ng salita ng Diyos ay ang bayang Israel. Sa kanila ibinigay ang salita ng Diyos, sa kanila ibinigay ang mga propeta, sa kanila ibinigay ang tipan, ang mga pangako, sa kanila ibinigay, sa Israel ibinigay. Kung gayon, ang ibang bansa, ang ibang lahi ay hindi binigyan ng salita ng Diyos. Pero bakit mayroon pa rin, ayon kay Pablo, na mga pagano na nagagawa nila sa kanilang mga kaparaanan ng buhay ang turo ng Biblia? Ang sagot ni Pablo, dahil inilagay ng Diyos sa bawat tao ang kaniyang utos, kaya nga't ang tao ay nakukonsensya. Kahit na hindi nadatnan ng salita ng Diyos o ng pangangaral o pagtuturo ng Diyos. Lahat ng tao ay mayroong utos ng Diyos. Ang tawag ng mga theologian dito is natural law. Nang nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, nilikha ito ang dalawang ito'y nilikha ayon sa wangis ng Diyos. At ang wangis ng Diyos na yan, image and likeness of God, ay naroon ang utos ng Diyos kay Adan at kay Eva. At nung sila'y pinalaya sa Garden of Eden, hindi nawala yun. Nandoon yun sa isipan ni Adan at ni Eva. Kanina sa ating scripture reading, yung mga lahi ni Noe,
na nagsimula sa kanyang tatlong anak, si Shem, Ham, at si Japheth. At ito ay lumawig at nagpatuloy uli ang kasamaan. Naroon ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Diyos sa kanilang isipan. Kaya't hindi pwedeng sabihin natin na kapag tayo'y mag-preach o mag-aanyaya ng mga taong kilalanin ng salita ng Diyos, kilalanin ng Diyos, alam nilang may Diyos. Ayaw lang nilang tanggapin na mayroong Diyos. Kaya, kung hasagutin natin ang mga tanong, kung isa lamang ang Biblia, at madaling maunawaan ang Biblia, bakit maraming relihiyon? O bakit iba't iba ang paliwanag sa Biblia? Dahil sa atin, tayo ang may diferensya. Huwag na lamang tayong lumayo sa ating pagiging tao. Napansin ba ninyo kung paano tayo mag-interpret ng buhay ng tao? O kaya kung paano tayo mag-analyze ng buhay ng tao? Napansin ba ninyo na laging tayo ang tama, sila ang mali? Bibihira kang makakitang taong sasabing, mali ako, tama ka. Ang timano ay kapag ka mayroong usapan, diskusyon, nandun kagad yung ating pagiging nasa depensa kagad tayo at pinagtatanggol natin at pilit nating ipaliwanag, tama ako. At sinasabi mo sa iyong isipan, mali yan, mali siya. Nature natin yun. At ganito rin sa banal na kasulatan. Kuminsan, kapag tayo ay nagbabasa ng banal na kasulatan, ang pinipilit natin ay yung gusto natin at yung tama, na tayo ang tama, tayo ang tamang interpreter ng banal na kasulatan. Na dapat magkaroon tayo ng kababaang loob na dahil sa kasalanan, nagkakaroon ng distortions ang salita ng Diyos. Tayo ay niligtas ng Diyos sa kasalanan. Pero hindi pa rin nawawala ang kasalanan sa atin. Tayo ay inilipat mula sa kadiliman at tayo ay nilagay at inilipat sa kaliwanagan. Ngunit habang tayo ay nasa mundong ito, ay naroon pa rin ang mga nananatiling salita o nananatiling kasalanan sa atin o yung tinatawag na remaining sin. At ito ang mga bagay kung bakit mayroon tayong mga disagreements. Ang pag-aaral natin ito ay nagpapakitang sa panahon ng kadiliman, nariyan ang liwanag ng Diyos, nariyan ang ilawan ng Diyos, at sa panahon ng pagsikat ng araw, nariyan ang buong gabay ng Diyos. Nakita natin simula 105 kung ano ang nagagawa ng salita ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Ngayon, sa konteksto ng Israelita sa Old Covenant, ang kanyang sinasabi ay ito'y nagbibigay ng gabay sa buhay. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ito ang sinasabi ng mga awit o ng psalmist sa atin na ito ang ginagawa at nagagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay. Napakinggan ba ninyo ang inyong mga anak na mga pumapasok pa lamang sa adulthood? Parang alam na nilang lahat ang buhay. Halimbawa, tinan ninyo ang usapin ng magulang sa anak. Pagka tinutuwid ng magulang o pinagsasabihan ng magulang ang kanyang
anak na papasok pa lamang na maging adult, alam ko na yan. May inis pa yun. Pinagdaanan ko yan. Narinig niyo na ba yung, papunta ka pa lang. Ako, pabalik na. Alam niyo mga kabataan, para bang ang tingin nila sa mga matatanda ay, pasay na. Lagi nilang sinasabi ay, iba na ang panahon ngayon. Iba na yung panahon niyo, iba ang panahon ngayon. Ang totoo, hanggat narito si Satanas sa mundong ito ay hindi nagbabago ang panahon. Hanggat hindi tinatapon si Satanas sa dagat-dagatang apoy, yung Satanas na yan na tumukso kay Adan, ang siya pa rin tumutukso hanggang ngayon sa mga anak ng Diyos. Kuminsan, kinakailangan na tayo ay matauhan para makita nating tama pala yung sinabi ng matanda nating magulang. Kuminsan ay ganito ang nangyayari. Alam niyo, ang isang tawag, ang isang pangalan ng Diyos ay Ancient of Days. Ang ibig kong sabihin, hindi lahat ng ancient ay wala nang pakinabang. Ang Ancient of Days ay nagsasabing at may kahulugan, simula ng kauna-unahan, siya'y nandoon na. At hanggang sa katapusan, siya'y naroon pa rin. Ang Diyos ay walang hanggan, miski na nung nakaraan, ay naroon na siya, eternity past, ay naroon na ang Diyos, at ang Diyos sa kasalukuyan ay naroon pa rin siya, eternity future. Ngayon, kung ang Diyos ay tinatawag na Ancient of Days, kung ang Diyos ay sinasabi natin, wala pa ang lahat, naroon na siya, at ang Diyos ang lumikha ng lahat, at ang Diyos hanggang sa kinabukasan ay Diyos pa rin at pangwalang hanggang Diyos. Ngayon, kung siya ay magsasalita, papakinggan ba natin? Para din tayong mga young adults. Pag nagsasalita ang Ancient of Days, ang sasabi mo, alam ko na yan. At ganito ang isang katangian ng masyadong believe sa sarili. Alam ko na yan. Pero ang mga awit na ito na ating binabasa, palibhasa ay dumadaan ng panganib at maraming pagsubok at problema. Na-appreciate niya ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Tingnan niyo ang sumunod na talata. Ako'y sumumpa, 106, verse 106. Ako'y sumumpa at pinagtibay ko na aking tutuparin ang matuwid na mga batas mo. Ang isang nagagawa ng salita ng Diyos sa buhay ng isang taong may pagpapasakop sa Diyos ay pati ang kanyang pag-uugali. Pati ang kanyang buhay. Ngayon, itong sinasabi sa talatang itong matuwid na mga batas mo, ang kanyang sinasabi, dahil ang iyong batas ay matuwid, ang aking pag-uugali ay nakikitaan ng katuwiran. Kaya't ano nagagawa ng salita ng Diyos? Kanina sa verse 105, ito'y nagbibigay ng liwanag sa ating mga panahon na tila madilim at di natin alam kung ano ang ating gagawin.
Hindi ko sinasabing, alam niyo yung dating katuruan na yung practice na open book, open Bible? Lord, hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Mangusap kayo sa akin. Alam niyo na yung kwentong ito. Mangusap kayo sa akin. At bubuksan niya, kung ano ang nasa iyong salita, yun ang aking gagawin. At nagbigti si Judas. Mali. Lord, mangusap po kayo sa akin. Paglabas ko, kung ano ang inyong gagawin. Open Bible. At gawin mong mabilis. An old joke, pero hindi ganito ang sinasabi natin na basahin natin ang Biblia, kundi magkaroon tayo ng disiplina at tiyaga na basahin ito kahit na parang sinasabi ng ating katawan, pagod ako at ayoko. Dahil mabibigyan tayo ng gabay. At pagkatapos, mahuhubog pati ang ating ugali. Dahil ang salita ng Diyos ay matuwid. Sana, ang Biblia ay para bang black and white lang. Alam niyo yun? Tsaka sana ang buhay natin ay para lang black and white. Dalawa lang ang choices natin. At ang Biblia ay ganun din. Tama at mali. Ang problema sa mundong ito ay meron tayo nasa gitna. Merong gray area. Hindi natin alam kung ano ang tama. Kasi ang gray ay may itim at mayroong puti. At kung tayo ay hihingi ng payo sa mga taong walang galang sa Diyos, walang takot na banal sa Diyos, hulaan nyo anong kanyang payong ibibigay. Hindi naman masama yan eh. But the Bible is not gray. The Word of God is not gray. Ito'y liwanag. Ang Biblia ay siyang nagbibigay ng gabay sa atin sa moral na pamumuhay natin. Kaya, kung sinasabi natin tayo ay mga anak ng Diyos, at kung sinasabi natin wag na nating gamitin ang Ten Commandments dahil tayo ay nasa ilalim na ng New Covenant, yan ay mali. Dahil ang Ten Commandments is a moral law. At ang moral law ay simula pa sa Genesis ay naroon nang binigay ito sa unang tao. Yung sinasabing the natural law. At sa isang anak ng Diyos, ang moral law ay hindi na nakasulat sa bato, hindi katulad nung binigay ng Diyos kay Moses at sa mga Israelita sa bundok ng Sinai, at ito'y sinulat sa bato ng Diyos. Sa isang anak ng Diyos, ang moral law ay sinulat ng Diyos sa ating puso. Naroon na sa ating puso, at ang salita ng Diyos na ating babasahin ay nagbibigay ng liwanag. And that is why the Bible, the Word of God, is a light. Ito'y liwanag on our moral life. Kahit na tayo ay napapaligiran ng madilim na mga bagay sa ating buhay, ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang nagbibigay sa atin ng liwanag upang humakbang ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sinabi rin sa verse 107, ako'y lubos na nagdadalamhati muli. Ako'y lubos na nagdadalamhati, muli mo akong buhayin, O Panginoon, ayon sa iyong salita. Natalakay na natin ito at kanyang sinasabi na siya ay dumaraan ng suffering. Ngunit pag binasa natin ang banal na kasulatan, makikita natin, sinasabi ni Apostol Pablo, all sufferings are common to man. Ang ibig sabihin, lahat tayo, habang tayo nasa mundong ito, ay may kanya-kanya tayong mga pinagdaraan ng pagdadalamhati. Maaring wala kang problema sa material na bagay, wala kang problema sa mga ibang bagay na pinansyal
o bagay na lagi kang nakakaraos sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan, pero may pagdadalamhati ka sa mga spiritual na bagay. At alam din naman natin na may mga pagkakataon na kung bakit tayo nagdurusa, why are we suffering is because it is a corrective form of God. Tinutuwid tayo ng Panginoon para maluwalhati ang Diyos sa buhay natin. At merong isang suffering na hindi maipaliwanag tulad ng suffering ni Job na hindi niya alam na merong usapan ng Diyos at si Satanas na papaanong ang kanyang buhay ay parang walang katapusan ng kamalasan. Hindi alam ni Job na ang umaatake sa kanya ay ang diablo. Kaya't naroon ang kanyang dalangin, muli mo akong buhayin, O Panginoon. Sa verse 108, O Panginoon, ang aking handog na pagpupuri ay tatanggapin mo at ituro mo sa akin ang mga batas mo. Dito'y pinapakita na ang salita ng Diyos ay makapag-aakay at magtuturo sa atin ng tamang pagsamba. Ako'y galing sa Roman Catholic religion. Ang unang-unang na ituwid sa akin ay ang pagluhod at pagdalangin sa ribulto. Paano ko natutunan yun? Sa salita ng Diyos. Alam nyo, yung kinikwento ko sa inyo, meron kaming Holy Bible na kulay puti, na ganun kalaki, na nakatabi ng aming mga ribulto. Doon nilalagay ng tatay ko yung Bible na yun. At kasin laki yun ng aming ribulto. Meron kaming meron kaming ribulto na God the Father, God the Son, God the Baby. Alam niyo yung God the Baby? Si Nino. Oh, meron kaming ganun sa altar. Tapos nandun din meron din kaming Mama Mary, Virgin Mary. Tapos nandun yung Bible. At tawag namin doon altar, the Holy Altar, Holy Bible. Nung ako'y umattend ng Bible study, noon ang laging pangangaral ng pastor ay idolatry. Wag sumamba sa ribulto. Alam niyo, kung makikita niyo yung mata ko, siguro umunat ng ganun hanggang ganun laki. Kasi mismong sa Roman Catholic Bible, nung sinabi nung pastor namin, buksan niyo sa Exodus chapter 20. Hindi ako makapaniwalang sinasabi ng Roman Catholic Bible, huwag kang luluhod sa ribulto. Hindi ako makapaniwala na nandoon sa Roman Catholic Bible ang pagbabawal ng pagsamba sa ribulto. Ito ang una. At unti-unti na ako'y inakay ng Panginoon habang natututo at lumalago sa salita ng Diyos at pagsambang totoo na ayon sa Diyos sa kanyang kalooban. Nang hinahanap ng Ama na mananamba ay sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sa verse 109, kanyang sinabing, patuloy kong hawak sa kamay ko ang aking buhay. Ang puntong sinasabi niya, ako ay laging nasa panganib. Ngunit nandun ang kanyang dalangin, gayon may hindi ko kinalilimutan ang iyong kautusan. Kahit na walang humpay ang buhay ko sa panganib, ang iyong salita ang magbibigay sa akin ng gabay. Ang masama ay naghahanda ng bitag para sa akin, gayon may hindi ako lumilihis sa iyong mga alituntunin. Kay David, sa Old Testament, kapag nabanggit ang kaaway, ang masama, ito ay pisikal. Ito ay totoong kaaway na tao. Tayo, marahil ay wala tayong kaaway na tao. At maaaring sabihin natin, maraming salamat Diyos at wala akong kaaway sa panahon kong ito. May kaaway tayong mas matindi pa kaysa sa tao. Nawa itong makita natin bilang mga anak ng Diyos. Tayo ay nakikipaglaban against the principalities
mga espiritong di nakikita, sila ang ating kaaway. Katunayan, mas mapanganib ang ating kaaway dahil di natin nakikita at ang ating kaaway na ni Satanas at ang kanyang mga kampon ay mas makapangyarihan kaysa sa atin. Kaya, isang bagay na magpaalala sa atin, araw-araw kung tayo nabubuhay, wala nga tayong kaaway, hindi nga tayo nakikipagsuntukan, hindi tayo natatakot na paglabas natin may babaril sa atin o may sasaksak sa atin, pero meron tayong spiritual na kaaway na ang kanyang pakay ay bigyan ng kalungkutan ang buhay natin. At tayo ay itali sa kasalanan. Ngunit kung alam natin ang salita ng Diyos, sinasabing pinagtagumpayanan natin ang ating kaaway dahil sa gawa ng Panginoon. At ang ating mana, magpakailanman, ay ang salita ng Diyos. Nung ako'y bago pa lamang na mananampalataya, pinagtatawanan ako ng aking mga kaibigan sa kamunduhan, kung meron nga bang magagawang kayamanan at maibibigay na kayamanan, ang Bible study. Dahil ang tingin lamang nila sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay simpleng Bible study. Para lamang isang ordinaryong pag-aaral. Ang di nila nakita na ang salita ng Diyos ay Diyos mismo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Na kung titignan natin sa verse na ito, ang mana natin ay ang kaniyang salita. Ngunit ang sinasabi ng salitang ito, ang mana ko ay walang iba kundi kayo, Diyos. Your testimonies are my heritage. Your word ay akin. At ako ay sa Diyos. And they are the joy of my heart. And in closing, ikinikiling ko ang aking puso upang ganapin ang iyong mga batas magpakailanman hanggang sa wakas. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ito ang pangako ng Diyos. Ito ang pangako ng kanyang salita sa atin, na tayo ay kanyang iingatan. Hanggang kailan? Ang sabi sa talata ay hanggang wakas. Magpakailan pa man, hanggang wakas. Kung idudugtong natin ang verse 111, dahil ang Diyos ang ating mana, tayo ay kanyang iingatan, magpakailanman, hanggang wakas. At dahil tayo ay anak ng Diyos, ang ating puso ay sadyang pupunta at lalakad at lalapit at kikiling sa salita ng Diyos. Ito ang isang patotoo ng isang taong anak ng Diyos. Hindi niya bibitawan ang salita ng Diyos. Siya'y mahuhulog sa kasalanan. Siya'y maaring hahawakan ng kasalanan. Pero kahit sa mga panahon na siya'y hawak ng kasalanan, ang salita ng Diyos ay nasa kanyang puso. At naroon ang kanyang dalangin. Tulungan mo ako, Panginoon, at iligtas mo ko sa aking kasalukuyang kalagayan. Ito ang
pinaparating sa atin na mga awit na ito. Ito ang kanyang buhay. Ng kanyang buhay ay nakasentro sa salita ng Diyos. Nawa, ganito ang makita sa atin, kahit na sa panahon ng kadiliman, ay nandun pa rin ang liwanag at nangungusap sa atin ang salita ng Diyos. Kuminsan sa liwanag ng buhay natin, para bang ang feeling natin na hindi natin kailangan ng salita ng Diyos. Dahil parang alam na alam natin at kitang-kita natin ang kapaligiran natin at kung saan tayo pupunta. Ang tinuturo sa atin ng mga awit na ito sa panahon ng panganib, sa panahon ng takot, kailangan mo ang salita ng Diyos. Sa panahon ng parabang walang panganib, dahil kitang-kita mo ang lahat, mas kailangan mo ang salita ng Diyos. Dahil kuminsan ay napakadali tayong matukso at madapa dahil sa tingin natin, matibay na tayo at matatag na tayo. Sinabi ni Pablo, kung may magmamapuri at kung may magyayabang, sabi niya, kayo'y magmapuri sa Diyos. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito at nawa, ang mensaheng ito ay muling magpaalala sa amin ng kahalagahan ng inyong salita. Ito ang buhay ng isang anak ng Diyos. Naway, ito ang definition ng aming buhay. Ito ang maging perspektibo ng aming buhay. Na ang inyong salita ang maging sentro ng aming buhay. Huwag lamang sa panahon ng panganib, kami tumawag sa inyo at manalangin at makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, kundi maging sa panahon ng katiwasayan, ay huwag po naming pabayaan na kami ay manlamig dahil walang panganib kaming nakikita, bagkus lalo kaming maging maingat sapagkat mayroon kaming kaaway na di nakikita. Nakakalungkot kung ang inyong iglesia, Panginoon, ay napapaligiran ng kamunduhan at di nakakapamuhay ayon sa katotohanan ng inyong salita. Nawa sa lokal na iglesyang ito, kami, Diyos, ay palagian ninyong biyayaan ng pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos. Maging ito ang sentro ng aming pagsamba. Sa gayon, ang bawat isa po sa amin ay magkaroon ng pamumuhay na makapagbigay ng kaluguran sa inyo sa tulong ng Espiritu Santo na kami ay maging mababang lingkod po ninyo na may kagalakan na sumusunod sa inyong salita. Sa ngalan ni Jesus. Amen.